Kaya Mr. Chairman, ang mungkahi po namin, hindi lang pag-aralan yung old regulation law, kundi ang mungkahi po namin, tahasang siyang ibasura dahil inutil siya para sa mamamayan. Yes. Go ahead. Mr. Balbuena. Good morning, distinguished members of COTR and Mr. Chair. Marbal Buena po ng Manibela. Mr. Chair, kaya May naman make it brief lang, please. kaya Thank you. naman palang diktahan yung presyo ng langis. Bakit hindi nung panahon na mataas pa yung presyo? Hinayaan pa natin na magutom at maghirap yung ating mga kababayan, especially the drivers. 500 barrels per day, 60 liters po ang laman nito, equivalent to 30 million liters ang kinukonsume natin araw-araw. 2 araw pa lang na sumiklab yung gera, nagtaas na po ng presyo. Umabot po ito sa mahigit 200% or equivalent doon sa more than 3 billion pesos a day ang windfall profit. Sa loob ng 45 days, umaabot po ito ng 130 billion pesos, Mr. Chair. Sa mga oil companies pa lang. At sa gobyerno po, ang nakolekta nilang buwis hindi po bababa sa 40 billion pesos sa loob ng 45 days. Nagsuffer yung ating mga kababayan. Ngayon napababa yung diesel, yung produkto ng mga petrolyo, doon pa lang nating ginagamit yung pangil ng gobyerno, na which is meron naman pala. Hinurmos-hurmos tayo, hinokus-pokus tayo na ang sabi sa Asia Pacific naman pala tayo kumukuha ng mga produktong petrolyo nakapark doon sa dagat na walang binabayarang taxes, duties, and parking. Tapos pagdating po dito sa atin, ang sasabihin, iba pa yung replenishment cost na siningil na po sa atin. So dapat, pagdating po nung shipment, after 30 days, kung galing pa po ito ng Hormuz, ng Iran, more than 30 days po ang nilalayag ng mga barko bago dumating dito sa Pilipinas. Kung doon po galing, Mr. Chair. Pero, bayad na natin nung mga naunang linggo, naunang buwan, yung idiniliver po sa atin ngayon. So dapat i-roll back na talaga doon sa presyo nito or mas mababa pa doon sa computation po natin. Mr. Chair, ang laki po ng nawala sa atin sa kaban ng bayan. Bakit po ang mga oil companies hindi natin naririnig na nagsasalita? Bakit ang Department of Energy lang? At doon sa pagbibigay po ng ayuda, with all due respect kay Secretary Rex Gatchalian, yung sinasabi po natin sa PSA, kung may national ID po tayo, kaso wala. Pagbanggain doon sa driver's license ng driver, hindi po sana maliligaw eh. Dumaan pa ito sa LGU bago isubmit sa DSWD. Bago dumaan sa LGU, dumaan po ito doon sa mga local associations para i-check, i-verify yung pangalan po ng ating mga kasamahan. Isipin niyo po yon na ang hirap-hirap pa. Pero sa Department of Energy po talaga, sinasabi pa nila na isang punto, bukod doon sa replenishment cost, meron pa pong spot trading, swap, derivatives, future, derivatives contract, future na shipment. Pero po, pagka nag-trade ngayon, wala pa. Kasi po, ang future, kung kailan po yung deliverables, dapat pinatutupad dito. Kaya po naghihirap tayo. Kaya sobra-sobra yung paniningil ng mga oil companies, Mr. Chair. Yun lang po. Thank you very much, Mr. Balbuena. No? In fairness, as stated mo, no, si Senior Vice Chair was about to ask that also, that particular question. So maybe you can answer that from DOE. Before you answer it, ASEC Rosalinda, can you please check yung head nyo, si Mr. Mapa, kung makakahabol? Nakita nyo lahat ng issues, sapul kayo eh. So dapat humabol siya dito. Okay? Yes, Mr. Abad. Mr. Chair, we need to address one by one the concerns, no? The first was, why was the Pakilapit lang po yung sa mic. why was the only exercise recently? Before the EO 110, which is the emergency power, what prevails is the oil regulation law. Ang sabi ho dito, para prangkahan na lang ho, Section 14 says, a very small paragraph, letter A, the DOE shall monitor and
publish daily international crude oil price as well as follow the movements of domestic oil prices. Period. Yan lang ho ang tinira ng oil deregulation law. So if I may ask the doon for clarification, wala ho dito talaga na magdidikta ho kami ng price. Wala ho talaga. Kahit anong gawin ho namin. Kaya nung pumasok ho yung EU 110, dinikta ni Secretary ang price because of the strength of the EU 110, not on the strength of Section 14A ng Oil Deregulation Law. So that's why nung pumasok ho yung conflict on February 28, wala pa ho yung EU 110. So that's the first point. So the second point, I think there was a mention about the siguro ang sagot dun, Mr. Chair, about the claim of profiteering, i-clear na lang ho natin. Dito sa oil deregulation law, because of the absence of the predetermined price, it is illogical. Siguro, the Congress at before, inanalyze nila, wala naman na ngayong predetermined price, how can you claim there is profiteering? So wala hong profiteering sa law ng oil deregulation. Wala hong profiteering dito eh. So hindi rin ho kami makapag-file ng profiteering because of the absence of predetermined price. Kasi, if you go beyond certain predetermined price, that's where profiteering comes in. Dahil nga sabi ng oil deregulation, wala ka na government. You just, monitor and publish. Follow the domestic price. You don't set the price. Just like before. So, wala hong profiteering na mangyayari at wala ho kaming basis to say na nag-exceed siya ng ganito at ganyan. Ngayon, for the purposes of analysis na lang ho, meron ho kaming unbundling. At pwede naman ho yun i-present in some specific time kung yun ho ang topic ngayon, pwede ho kaming unbundling. But, if you go to tanggalin na lang ho natin yung import cost, tanggalin natin yung mga taxes, tanggalin natin yung biofuels component, and then may industry take doon. At sinabi doon na like mayroong 12 peso na industry take which covers the operating cost, admin cost, and profit margin of the oil company. Sino ho ang magsasabing agency na yung 12 pesos na yan sobra? Kasi wala hong nag-set na ito hanggang dito lang ang industry take. Which will cover, ito yung operating nyo, ito yung admin nyo, ito yung profit margin nyo. Dapat hanggang dito lang. So again, this will be an opportunity, Mr. Chair, for us to really discuss the oil deregulation law. Otherwise, if we keep embarking without changing the equation, especially the laws, wala ho talagang, ang hirap po talagang i-claim na yung 12 pesos na nakikita So in namin. short, para nakatali ang kamay ng DOE because of yung batas natin na sa Yes, Mr. Chair. Nakita naman ho kung gaano kabilis mag-exercise ng control ang DOE Secretary nang mabigyan ng EU 110. Talagang dinictate ka agad. Sige, thank you very much. We will still go on an open forum later. Patapusin lang po natin yung ibang mga stakeholders na brief statement lang po, 2 minutes lang. Dahil kagaya sinasabi ko nung previous hearings, nakatatlong hearings na kami ng lead committee, nadinig na po natin yung But anyway, I would like to acknowledge Congressman Nat Odocado. Nandito po ba kayo? Dahil birthday nyo, may birthday cake kayong papakain dito. So anyway, sinong yes, pakisabi lang po, yung naka-blue. Hindi ko masyado makita. Piston, sino may piston ba? Tama po ba? Sige, go ahead. Short, brief na lang po dahil marami po tayo, no? Sige po, thank you. Magandang umaga po sa Chairman. Modi Floranda po, National President po ng Piston. Yung pong isang lang namin, yung usapin ng oil deregulation law, na kung titingnan po natin halos 28 years na namamayagpag yung batas, 28 years na rin na nagpapahirap, hindi lamang sa hanay po ng sektor ng transportasyon, kundi sa ating mga mamamayan. Kaya matagal na rin namin panawagan na talagang tahasan ng ibasura yung batas. Kasi nawalan nga sabi nga mismo ng Department of Energy, nawalan sila ng pangil
Nawalan sila ng authority gawa ng batas. Kaya kung hindi siya nagsisilbi sa interes ng kapakanan ng mga driver at mamamayan, ay hindi dapat siya manatiling batas. Dahil sa titignan po natin, halimbawa, yung sinasabi po ng Department of Energy, na tayo ay mayroong supply ng ilang buwan, ilang araw yung supply natin. Pero pag tiningnan po natin yung galaw ng presyo dito sa ating bansa, linggo-linggo gumagalaw yung presyo. Nag-iiba-iba ng presyo. Pag tulog mo sa Lunes, pagising mo ng Martes, iba na yung presyo. Na kung saan ay tipong tayo yung pinaglalaruan ng mga kumpanya ng langis eh. Dahil yung pabago-bago ng presyuhan, dahil binigyan natin ng authority, ng laya, yung mga kumpanya ng langis, yung Shell, Caltex at Petron, na sila na lamang yung nagtatakda ng paggalaw ng presyo dito sa ating bansa. Kung meron po tayong supply na 50 days hanggang 60 days, bakit hindi ubusin yung supply bago sila magkaroon ng increase? Ang nangyayari, Mr. Chairman, ay parang yung bibilhin lang crudo na sunod na supply, ngayon pa lang sinisingil na sa atin. At dinanas po natin yan mula noong February hanggang sa kasalukuyan, ay mataas pa rin ang presyo po ng petrolyo na halos umaabot pa rin ng 94 pesos per liter dito sa National Capital Region at mas mataas sa mga labas ng National Capital Region. Kaya Mr. Chairman, ang mungkahi po namin, hindi lang pag-aralan yung old regulation law, kundi ang mungkahi po namin, tahasang siyang ibasura dahil inutil siya para sa mamamayan.